Maagang nagising si Elma. Alas 5 pa lang ng umaga ay naka-uniforme na siya ng kulay asul na housekeeping attire. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama sa inuupahang maliit na kwarto malapit sa universidad. Habang inihigop ang malamig na kape, ay pinagmamasdan niya ang mumunting kaldero at plato sa kanyang mesa. Wala siyang kasama sa inuupahang kwarto, pero sanay siya sa ganitong klase na katahimikan. 2 buwan pa lang siya sa Maynila. Ibang-iba ang ingay ng lungsod kaysa sa probinsya nila sa Quezon. Doon sa kanila, madaling araw pa lang ay tilaok ng manok ang maririnig. Samantalang dito ay busina na ng jeep at kalampag ng tricycle ang nangunguna sa ingay. Ngunit para kay Elma, isang pagkakataon ito para makaahon siya sa hirap ng buhay. Kaya tinanggap niya ang trabaho bilang utility worker sa isa sa kilalang universidad sa Maynila. Pagdating niya sa campus ay sinalubong siya ng malamlam na ilaw ng lobby sa isang gusali. Dumiretso kagad siya sa locker room at nag-ayos ng sarili. Merong kaunting kwentuhan sa mga katrabaho, pero iniwan na rin niya ang mga kasama kalaunan. Bitbit niya ang mop at timba. Nakayuko at tanda na sa unang araw ng paglilinis. Doon niya unang nakasalubong ang isang lalaking naglalakad din patungo sa storage room. Si Gavin. Hindi katangkaran ang binata pero gwapo. Makisig at maayos ang tabas ng buhok. May ngiti ito na parang hindi pangkaraniwan sa isang utility staff. Hi! Hello! Pwede ba magtanong? Saan ba yung... Ay nako, pasensya na po kayo, bago lang ako rito eh. Baka hindi ko masagot yung tanong nyo kung patungkol yan sa mga building. Hindi ko pa kabisado eh. 2 weeks pa lang akong nagtatrabaho rito. Storage room lang yung itatanong ko. Ikaw siguro yung bagong staff na sinasabi sa akin. Bago lang din ako. Ito yung ID ko. Oo, bago lang din ako. Ikaw na pala yung sinasabi na bagong darating? Oo, ako na yun. Well, nice meeting you. I'm Elma. Ako naman si Gavin. Matapos silang magkamayan, ay may kung anong gaan ng loob ang naramdaman si Elsa. Hindi siya talaga sanay makipag-usap sa lalaki pero kay Gavin, parang may puwersang humihila para maging komportable siya sa binata. Mabilis ang naging takbo ng araw. Madalas silang magkasabay ni Gavin sa paglilinis ng hallway, lecture rooms at opisina ng mga professor. Minsan ay nauuna si Elma magpunas ng salamin habang nagwawalis naman si Gavin sa gilid. Sa tuwing makakasama sila ay madalas pa nga silang nagkukulitan at nagbibiruan. Alam mo Elma, kapag nagtagal tayo dito, baka mas memorize ko na yung dumi ng sahig kesa sa mukha ng mga estudyante. Loko-loko ka talaga. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi naman, mas madalas pa akong nakatingin sa sahig kesa sa mga estudyante. Ang corny mo talaga. Pero tumatawa ka naman. Nakita ko yon, wag mo nang itanggi. Habang nagtatawanan ay bigla na lang nagkatinginan. At mula sa simpleng biruan, dumating sa puntong halos sabay na rin silang kumakain ng almusal at tanghalian sa maliit na kantin ng universidad. Si Gavin ay simpleng lalaki lang at madaling mapasaya. Hindi rin siya sanay sa magagarbong gamit at pananamit. Ngunit sa mga mata ni Elma ay tila ba kakaiba ang tingin niya. Kaya mabilis na nahulog ang dalaga. At isang hapon, matapos ang maghapong paglilinis ay nagaya si Gavin sa dalaga. Elma, tambay muna tayo sa labas. Ang bigat ng trabaho natin kanina eh. Parang kailangan ko ng hangin. Nag-aya ka pang tumambay lagi naman tayong tumatambay sa labas pagkatapos ng trabaho. Ayain mo na lang kaya ako mag-date. Pwede naman. Tara, pwede ba kitang mayaya na mag-date? Ha? Oh, bakit parang nagulat ka? Kanina lang nagre-request ka sa akin na ayain kitang mag-date. Seryoso ba yan? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi. Pero as in? Ngayon na ba? Oo. Dahil doon
ay pumayag ang dalaga. Ang totoo kasi ay nagkakaroon na siya ng malalim na pagtingin para kay Gavin. Naiisip niya na nga kung liligawan siya noon ay hindi na siya mag-iisip pa ng matagal. Sasagutin na niya kagad ang binata. Sa ilang buwan na rin kasi nilang magkasama sa trabaho ay nakilala na niya ng gusto kung gaano kabuti at kasipag ang lalaki. Paglabas ng universidad ay nagtungo muna sila sa simpleng fast food chain para magapunan. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa pinakamalapit na park para doon mamasyal at magpalipas ng oras. Nang makaramdam na ng pagod ay naupo sila sa isang bench habang tumitingin sa mga dumadaan-daan. Habang nagkukwentuhan. Alam mo, hindi ko inakala na may makakasundo ako kagad dito sa Maynila at sa trabaho. Kasi nung una, iniisip ko baka puro trabaho lang. Walang kakilala. Pero buti na lang nakilala kita. Naku, marami ka namang kakilala sa university at hindi lang ako. Pero ikaw ang pinakagusto kong kausap eh. Kasi masayahin ka, madaldal. Uy, baka napagkamalan mo lang ako madaldal. Normal lang ako, no, Gavin? Hindi ako madaldal, no? Simpleng babae lang ako. Hindi. Anong hindi? Hindi ka simpleng babae lang. Iba ka. At saka, may ganda ka na hindi lang basta nakikita ng iba. Pero ako, nakikita ko at nararamdaman ko yun sa'yo. Talaga? Baka nambobola ka lang. Totoo yung sinasabi ko. Kaya nga, ang gaan ng loob ko sa'yo eh. Hindi nakaimik ang dalaga. Nagkatitigan lang silang dalawa kasabay ng tila pananahimik ng kapaligiran. Na tila ba sila lang ang tao sa buong parke. Na-imagine tuloy ni Elma na parang nasa gitna sila ng mga magaganda at mababangong bulaklak. At bukod doon ay may naglilipara na magagandang paru-paro na iba't iba ang kulay. Nagkatitigan sila at bigla siyang hinalikan ng binata sa labi. Napapikit siya at muling napadilat matapos marinig ang boses ng gwardya na nag-a-announce na magsasara na ang parke dahil 9:00 na ng gabi. Doon ay natauhan ng dalaga. Na mapatingin siya kay Gavin ay tila nakakunot na ang noo ng binata na parang nagtataka. Oh, bakit ka nakanguso? Ha? Oh, wala. Tara na. Maglakad na tayo. Okay, sige. Lumabas na nga sila ng parke at umuwi sa kani-kanilang bahay. Hindi nagtagal ay naging mas malapit pa silang dalawa. Araw-araw, tila natural na lamang na silang magkasama. Mula sa pagkuha ng mop hanggang sa paglalabas ng basura, maging ang mga kasama nilang staff ay napapansin na rin sila. May mga katrabaho na nga silang nagtatanong kung sila na nga bang dalawa. Makalipas ang ilan pang buwan, nagpasya na nga si Gavin na magtapat. Niyaya niya si Elma sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Doon, habang kumakain ng tapsilog, bigla siyang nagsalita. Elma, matagal ko na sanang gustong sabihin to eh. Kaya ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Ano yon? Mahal kita. Ha? Uulitin ko. Mahal kita, Elma. Gusto kita at gusto kong maging tayo. Talaga? Mahal mo rin ako? Oo. Teka, ibig sabihin, mahal mo rin ako? Oo, Gavin. Pero sigurado ka na ba sa akin? Mag-4 na buwan pa lang tayo magkasama at magkakilala. Alam ko. Pero sigurado na ako. Hindi ko na kayang itago pa tong nararamdaman ko para sa'yo. Salamat, Gavin, sa pag-amin mo. Ang totoo niyan, matagal na rin talaga kitang gusto eh. Mahal kita at naghihintay lang ako na ikaw ang magsabi niyan sa akin para makasiguro ako. Salamat sa Diyos dahil dininig niya rin ang panalangin ko. Hinawakan ng maigpit ng binata ang kamay ni Elma
At sa pagkakataong yon ay tila pareho nilang naramdaman ang tibok ng puso ng bawat isa. Pareho silang namula sa tuwa at kilig na parabang nakalimutan na nilang nasa pampubliko silang lugar. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari dahil mula nga nung araw na yon ay naging opisyal na silang magkasintahan. Hindi na nga rin nila itinago sa mga katrabaho ang tungkol dun. At sa bawat araw na lumilipas ay tila mas lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi inaasahan. Sa unang pagkakataon, sa inuupahan ni Elma ay nagpunta si Gabin dala ang simpleng pagkain. Nagsalo sila, nagkwentuhan at nagtawanan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi ay may kakaibang init na bumalot sa kanilang dalawa. At ang gabi ring yun ay lumampas sila sa linya ng pagiging magkasintahan. Naging mas malalim pa ang ugnayan nila sa isang desisyong magbabago sa lahat. May nangyari nga sa kanila at ilang ulit nilang pinagsaluhan ng isa't isa ng gabing yun hanggang sa sila ay mapagod. 2 linggo matapos sa may mangyari, napansin ni Elma ang kakaibang nararamdaman. Madali siyang napapagod, madalas na nahihilo at hindi na rin siya dinaratnan. Kinabahan siya at inilihim na muna kay Gabin ang tungkol dito. Nagpa-check up siya nang walang nakakaalam na kahit sino at doon niya nakumpirma na buntis nga siya. Pagsapit ng gabi ng kanilang pagkikita ni Gabin ay dito niya isiniwalat ang lahat. Gabin, buntis ako. Ha? Totoo ba yan? Ba't parang gulat na gulat ka? Hindi mo ba tanggap na buntis ako? Hindi naman sa ganun. Hindi lang ako makapaniwala na mabubuntis ka kagad. Hindi ko rin naman to inakala eh. Pero kung ayaw mong tanggapin ang batang dinadala ko, wala akong magagawa. Pero kaya ko naman tong akuin kung ipipilit mong ipalaglag. Hindi ako papayag pag ganun eh. Oh, bakit mo naman nasabi yan? Aakuin ko ang magiging anak natin, no? Ha? Ang akala ko kasi ayaw mo pang magkaanak. Hindi totoo yung iniisip mo, Elma. Magpapakasal na tayo at hindi pwedeng pabayaan ng bata. May tradisyon sa pamilya namin. Kapag may nabuntis, kasal agad para maging buo ang pamilya at pagpalain tayo. Kasal? Pakakasalan mo ko? Oo naman. Mahal kita at kaya kong panindigan to. Uuwi tayo sa probinsya namin. Doon tayo magpapakasal para sundin ang kaugalian ng pamilya namin. Seryoso ka na ba talaga sa akin? Baka naman napipilitan ka lang. Ano ka ba? Katulad ng sinabi ko, mahal kita. Mahal na mahal. Uuwi tayo sa amin sa lalo madaling panahon at sinisiguro ko sa iyo na magiging masaya ka sa amin. Pangako. Salamat, Gabin. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Sana masuklian ko ang mga yan. Niyakap nila ang isa't isa habang parehong naiiyak sa tuwa dahil sa panibagong pagpapala sa kanilang buhay. At ito ay sabay nilang haharapin dahil sa pagmamahal nila. Makalipas pa ang ilang linggo, ay kaagad na naayos ang kasal. Katulad ng napag-usapan, ay iminungkahi nga ni Gabin na sa kanilang probinsya ito ganapin. Bagamat may alinlangan si Elma, ay nanaigang tiwala niya sa lalaking pinakamamahal. Sumama siyang bitbit ang pangarap ng isang bagong simula. Isang pamilyang buo at masaya. Hindi niya alam na ang pagtapak niya sa probinsya ng mga layog ay simula rin ng bangungot na hindi niya akalain. Matapos silang makapagpaalam sa pinagtatrabahuan, ay nagtungo na nga sila sa probinsya para ganapin ang kasal. Bumungad kay Elma ang tanawin ng malalawak na bukirin habang bumabiyahe sila ni Gabin sakay ng bus. Ilang oras na rin silang naglalakbay mula Maynila, habang pinagmamasdan niya ang berdeng palayan at mga bundok. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Masaya naman siya at excited na makita ang pamilya ng magiging asawa. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay may kakaibang takot sa kanyang puso. Gabin,
Sigurado ka ba na magiging maayos ang pagtanggap ng pamilya mo sa akin? Oo naman, maniwala ka sa akin. Mahal ka nila agad, kahit na hindi ka pa nila nakikita. Basta, ikaw ang pinili ko, tatanggapin ka nila. Lalo na ngayong buntis ka. Inaabangan ng pamilya at angkan ko ang ganitong bagay. Kinakabahan ako eh. Huwag kang kabahan masyado. Mag-relax ka lang, dahil baka makasama yan sa anak natin. Ako na nagsasabi sa'yo, tanggap na tanggap ka ng pamilya ko. Salamat, mahal. Salamat din sa pagsama sa akin. Hinding-hindi ko malilimutan ito, lalo na't sagradong-sagrado talaga sa angka namin ang ganitong tagpo. Gumaan man ang pakiramdam, pero may bagyang bigat pa rin para kay Elma ang salitang sagrado. Iniisip niya, baka dahil lamang sa konserbatibong tradisyon ng pamilya. Mabilis na lumipas ang oras. Pagbaba nila sa terminal ng isang maliit na bayan, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin. Ang paligid ay tila mas tahimik kaysa sa karaniwang baryo. May kakaibang katahimikan kahit maraming bahay. Ang ilang matatandang nakatambay sa tindahan ay tila matalimang tingin sa kanya, ngunit agad nang umiti nang makita si Gavin. Elma, mahal, huwag ka mag-alala. Dahil ganito lang talaga ang ibang mga tao rito sa amin. Pero ang totoo, mahiyain sila sa mga bagong mukha sa totoo lang. Ayos lang naman ako eh. Salamat sa pag-aalala. Sinabi man ito ngunit sa kalooban ni Elma ay parang may ibang ibig sabihin ng mga titig na yon. Maya-maya pa ay natunto nila ang malaking lupain ng pamilya ni Gavin. Pagdating nila sa malaking bahay na yari sa kahoy at bato, ay agad silang sinalubong ng dalawang matandang mag-asawa. Elma, sila mga magulang ko, sina Amang Rogelio at Inang Luz Viminda. Magandang gabi po, Amang at Inang. Ako po si Elma, ang mapapangasawa po ni Gavin. Amang, Inang, natutuwa po kong makita kayo ulit. Nandito na po kami ng mapapangasawa kong si Elma. At katulad po ng nauna ko nang sinabi, buntis po siya. Kitang-kitang tuwa sa mukha ng mga magulang ni Gavin, pero nang mapatingin sila kay Elma ay tila nag-iba ang hilat siya ng kanilang mga mukha. Sinalubong si Elma ng malamig na kamay ni Inang Luz Viminda habang nakahawak sa kanyang tiyan. Salamat po, Inang. Salamat po sa magandang pagtanggap sa akin. Amang, Inang, salamat po sa paghihintay sa amin. Naiilang man, ay wala nang nagawa si Elma kundi makiayon na lang sa takbo ng sistema. Meron siyang nararamdamang kakaiba na hindi niya masabi sa mapapangasawa. Sa ilang araw nilang pananatili roon, bago ang kasal ay maraming pagkakataon siyang nakaka-experience ng mga kakaiba at kakatuwang bagay. Para bang palagi na lang may nakatingin sa kwarto nila at nakamasid. Pero sa tuwing babaling siya sa bintana ay wala namang tao roon. Biyernes ng 1:00 na madaling araw. Naalimpungatan si Elma dahil naramdaman niyang wala si Gavin sa kanyang tabi. Kagad siyang bumangon at tumingin sa paligid. Saan nagpunta yung asawa ko? Parang simula nang pumunta kami dito, madalas ko siyang napapansin na nawawala tuwing madaling araw. Para malaman kung anong ginagawa ng kanyang asawa ay lumabas siya ng silid. Pero maingat siya dahil ayaw niya ring makaistorbo sa ibang natutulog. Nakikituloy lang kasi sila sa bahay ng mga magulang ni Gavin at hindi lang sila ang tao roon. Nang nasa pasilyo na ng 2 palapag ay napatingin siya sa 2 pang kwarto sa bandang unahan. Ang sa kaliwa ay kay Amang Rogelio at Inang Luz Viminda. Habang ang nasa kanan naman ay sa iba pang nakatira sa bahay ng mga pinsan-pinsana ni Gavin na sina Kamu at Ining. Nagtaka siya dahil pare-parehong mga nakauwang ang pinto at dahil sa pagka-curious, kaya sinilip niya ang parehong silid. Napataas siya ng kilay dahil wala rin mga tao roon. Saan nagpunta yung mga taong yun? Ano kayang ginagawa nila ng ganitong oras? Imposible naman na
Sa taniman sila nagpupunta. Masyado pang maaga para magtanim-tanim. Bago bumaba sa hagdan, ay napadungaw siya sa labas. Nakita niya sa hindi kalayuan ang kapamilya ng angka ni Gavin. Nasa bungad lang yon bago ang malawak na taniman. Nakasindi yung ilaw at parang may tao. Baka nandun sila. Nagmadali siya sa paglalakad pababa at ang nasa bandang sala ay sa kanya nakita ang asawa na biglang pumasok. Nagulat din yun nang makita siya. Saan ka galing? Teka, ano yung nasa bibig mo? Dugo ba yan? Ha? Hindi to dugo, no? Bakit bumaba ka? Sandaling at maghihilamos lang ako sa lababo, ha? Tara, doon tayo mag-usap. Isa ka ba nga kasi galing? Parang napapansin ko simula nang umuwi tayo dito. Tuwing madaling araw ka nalang bumabangon. May hindi ka ba sinasabi sa akin, mahal? Ha? Anong hindi sinasabi? Saan mo naman nakuha yung mga ganyan? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Bago ako maginala ng hindi maganda. Ayaw ko po sanang sabihin sa'yo eh. Kaso, sige na nga. Para hindi ka na rin maghinala sa akin. Di ba, sinabi ko sa'yo na may tradisyon kami rito sa angka namin kahit noon pa? Para mapagpala yung kasal at pagiging buhay mag-asawa natin. Nagdarasal kami gabi-gabi sa kapilya. Ano yung pula sa labi mo? Dugo ba yan? Hindi to dugo. Nagnganga kasi ako kanina para hindi ako antukin. Di ba? Kung mapapansin mo yung mga pinsan kong sina Kamo at Ining, panay din ang nganga. Kaysa magyosi ako, di magnganga na lang. Pero ngayon ko lang naman to ginagawa para hindi antukin. Ganun ba? Hanggang kailan naman yan? Hanggang bago tayo ikasal. Pwede ba ako sumama? Naku, wag na mahal. Ayaw nga kitang abalahin at ayaw rin nila amang at inang. Kasi nga, baka makasama sa baby natin ang pagpupuyat mo. Tara na nga sa taas. Dahil baka kapag nakita ka pa nila ako pa mapagalitan ng mga yun. Sige. Sige, mahal. Umakyat na nga silang mag-asawa. Pero habang papunta sa kanilang silid, ay nakaamoy ng malansang dugo si Elma. Hindi na lang niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin dahil napadungaw na sila sa bintana. Doon ay nakita na nilang isa-isang naglalabasan ng mga nasa kapilya. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay tila nasanay na lang si Elma sa tuwing nawawala ang asawa na madaling araw. Nagtutuloy-tuloy na siya sa pagtulog pero may kakaiba pa rin siyang pakiramdam patungkol sa mga nagaganap. Ipinagsasawalang bahala na lang niya dahil pakiwari niya ay hindi naman ito gaano kaimportante. Pero lingid pala sa kanya ay may kung anong kababalaghan ng ginagawa ang kanyang mapapangasawa. Pati ang mga kalahi nito. Isang bagay na tiyak magpapaikot ng sikmura niya at magbibigay ng matinding takot kapag nalaman niya. Dumaan pa ang mga araw at sumapit na nga ang kasal nila. Ginanap ito sa mismong kapilya ng angka ni Gavin. Simple lang ang seremonya. Mga bulaklak na galing sa bakuran, mga bisitang kadugulang lahat ni Gavin at isang pari na hindi pamilyar kay Elma. Habang naglalakad siya sa pasilyo ay ramdam ng buntis ang mga matang nakatuon sa kanya. Hindi gaya ng karaniwang kasal na puno ng tuwa at ngiti. Kakaibang katahimikan ang nangingibabaw sa pagisang dibdib na yon. Parang may lihim na itinatago ang lahat. Pero hindi to alintana ni Elma dahil para sa kanya ay mas importante ang mahalagang araw na to sa kanilang mag-asawa. Nang magtama na mga mata nila ni Gavin, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Mahal na mahal kita, Elma. Mahal na mahal din kita, Gavin. Nang mag-anunsyo ang pare, ay saka sila naglapat ng kanilang mga labi. Nagpalakpakan ng mga tao pero tila may kakaiba pa rin sa ngiti ng mga naroon, lalo na sina Amang Rogelio at Inang Luz Viminda. Pagkatapos ng kasal, ay nagkaroon nga ng kasiyahan. Tipikal na sayawan, awitan, pagmemensahe at inuman hanggang sa magkapaguran. Kinagabihan
Matapos ang mahabang araw ng kasiyahan, ay ramdam ni Elma ang matinding pagod. Kaya nauna siyang nagpaalam sa asawa at mga bisita. Pagdating sa kanilang kwarto nilang mag-asawa, ay nakatulog siya kaagad. At sa kalagitnaan ng hating gabi, ay naalimpungatan siya dahil naramdaman niya ang tila pagkirot ng kanyang tiyan. Pagpaling niya sa kabilang parte ng kama, ay wala pa rin si Gavin. Wala pa rin si Gavin? Pero bakit parang ang tahimik na sa labas? Aray! Bakit sumasakit ang tiyan ko? Umupo siya tinimasimas saglit ang tiyan hanggang sa mawala ang pananakit. Pakiramdam niya ay parabang may kung anong gustong ipahiwatig ang nasa sinapupunan niya. Napakunot ang noon niya at bumangon, saka lumabas ng kwarto para hanapin at magpunta sa kasiyahan. Subalit katakataka na napakatahimik talaga ng paligid. Ang kaninang ingay ay wala na at parabang wala na ring tao sa labas. Nang sumilip pa siya sa mga kwartong nakabukas sa ikalawang palapag, ay wala rin doon ang mga magulang at pinsanan ng kanyang asawa. Wala pa rin sila? Ang tahimik na sa labas ha. Bago bumaba ng hagdan, ay sumilip siya sa bintana. Wala na nga siyang nakita mga tao sa pinaggaganapan ng kasiyahan na nasa bakuran lang din nila. Pero naroon pa rin ang mga upuan. Naiwan din ang mga gamit at mga ilaw na patay sindi. Pero wala nang nagmamaniobra. Saan naman kaya sila mga nagpuntahan ngayon? Pati yung mga bisita wala na rin. Dali-dali siyang bumaba sa sala at lumabas para magtungo sa bakuran. Wala na rin talaga siyang makitang mga tao, kundi puro kalat ng kasiyahan lang ang naiwan. Tila nilalamon ang katahimikan ng paligid. Maliban sa tunog ng kuliglig at ilang mahihinang alingaw-ngaw na mga yapak mula sa malayo. Ano yung mga yapak na yun? Baka sila yun. Kinakabahan man, ay mas nangibabaw ang kanyang kuryosidad na malaman kung ano ba ang talagang nangyayari. Kabado siyang sumunod sa pinagmumula ng ingay hanggang sa marating nila ang bukana ng taniman. Doon niya lang din napansin na nakabukas ang ilang ilaw sa kapilya nang mapatingin siya roon. Nakakita siya ng iilang imahe ng tao, kaya mas lalo siyang na-curious. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Nagpatuloy siya sa paglalakad, dahan-dahan at maingat upang hindi makagawa ng ingay. At habang papalapit sa kapilya, ay mas lalo ring tumindi ang kaba na nararamdaman niya. Napahawak siya sa dibdib at pilit na ikinakalma ang sarili. Hanggang sa marating na ni Elma ang kapilya na pinagdausan ng kasal kanina. Kahit nakabukas ang pinto, ay hindi siya dumiretso roon. Gumilid siya at tahimik pa rin na nagmamasid. At makalipas ang ilang sandali, ay nakarinig siya ng boses ng babae na parang sumisigaw at nagmamakaawa. Mas lalo itong dumagdag sa kanyang kaba. Pero nandun pa rin ang pagpupursige niya na makita kung ano ang nangyayari sa loob ng kapilya. Nang makarating siya sa gilid ng bintana, ay pasimple siyang sumilip. Maingat pa rin upang hindi makagawa ng atensyon. Nanlaki ang mga mata ni Elma nang makita kung ano ang nangyayari. Sa loob ng kapilya, kitang-kita ng dalawang mga mata niya ang asawa na si Gavin, si Amang Rogelio, Inang Luz Viminda, Kamu, pati si Ineng kasama ang iba pang mga kaanak at bisita sa kasal. Nakapalibot ang lahat sa isang babaeng nabugbog, puno ng galos, kaya duguan. Ito pala ang naririnig niyang sumisigaw at nagmamakaawa na pakawalan na. Nakahiga yun sa gitna ng altar habang umiiyak at pilit na kumakawag-kawag. Halos matutop ni Elma ang bibig sa kanyang mga nasaksihan. Anong ginagawa nila? Bakit may babaeng nakahiga sa altar? Natigilan na siya sa pagkausap sa sarili. Narinig kasi niya na nagtatawanan ng mga taong nakapalibot sa babaeng hirap na sa kalagayan. Pero tumahimik din kaagad ang lahat nang magtaas ng kamay si Amang Rogelio. Pagkatapos ay tinapik na ni Inang Luz Viminda ang anak na pumagitna sa lahat. Habang ang babaeng duguan ay nagpupumiglas pa rin at nagmamakaawa.
Magandang gabi mga kasama, mga kapwa ko at mga kalahing layog. Layog? Parang narinig ko ng salitang yun sa probinsya namin Hindi ko lang matandaan kung anong ibig sabihin. Maraming salamat sa pagsama sa kasal namin ng bago kong asawa na si Elma. Inuulit ko po, taos-puso ko nagpapasalamat sa inyo. Tama talaga ang mga magulang ko na mas mabilis kong mahahanap ang mapagsasalinan ng panibagong lahi natin. Sa ilang buwan pa lang namin pagkakakilala ni Elma, napunlaan ko na kagad siya ng anak. Isang sanggol na alam kong susunod sa ating yapak. Yapak ng pagiging isang layog. Natatandaan ko na kung ano yung layog na sinasabi niya. Hindi pwede to. Hindi pwedeng maging layog na aswang ang magiging anak ko. At bilang pasasalamat ko sa inyong lahat, ay hinahandugan ko kayo ng buhay na sakripisyo. Nakikita nyo naman ang babaeng to na nagngangalang Bridget. Isa siyang traveler na nagkampo roon sa bundok, na nahuli ng pinakamamahal kong mga pinsan na sina Kamu at Ineng. Salamat sa palaging pagsuporta sa akin, mga pinakamamahal kong pinsan. Natutumang kumuway-kuway sina Kamu at Ining habang nagpapalakpakan naman ang mga taong naroon. Si Elma naman, habang kabadong napapahawak sa tiyan, ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nasasaksihan ngayong hating gabi. Katulad ng sinabi ko kanina, itong babaeng ito na nasa altar natin ngayon ay handog ko para sa inyong lahat. Isang pasasalamat sa inyong pagsuporta sa aming kasal. Naniniwala ako na lahat kayo ay gagabay sa aking asawa hanggang sa maipanganak na ang bagong kalahi nating layog. Kaya ngayon, tanggapin niyo ang buhay at sariwang handog na ito. Ubusin niyo ang lamang loob at karne ng babaeng ito at sairin ang kanyang dugo hanggang sa walang matira. Nagiyawan sa tuwa ang mga taong naroon sa kapilya, habang si Elma ay gulat na gulat pa rin. Samantala si Bridget na sugatan na nakatali at nakahiga sa altar, matapos marinig ang mga sinabi ni Gavin ay mas lalong nagkakakawag at nagmamakaawa. Humagulgol na sa takot ang babae habang pilit na kumakala sa pagkakatali. Subalit wala siyang nagawa. At nang lumapit sina Amang Rogelio at ilang Luz Viminda na may hawak na kinakalawang na patalim, mas lalong nahintakutan si Bridget para sa kanyang buhay. Si Elma naman, mula sa gilid ng bintana sa labas ng kapilya, ay tila hindi pa rin makapaniwala. Parang namanhid ang kanyang kalamnan sa narinig at nakita. Hindi niya kasi sukat akalain ang madidiskubre ngayong hating gabi. Nanginig ang kanyang mga kalamnan habang tinutunghayan ang mga nagaganap. Hanggang sa sabay na ngang itinarak ni na Amang Rogelio at Inang Luz Viminda ang hawak nilang kinakalawang na patalim. Nagumiyaw sa sakit si Bridget at nagkakakawag na kalaunan ay dumaloy na ang masaganang dugo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan na hiniwa ng mag-asawa ang bahaging yon ng dalaga hanggang sa mangisay na yon ng unti-unti at pagbulwak ng dugo sa bibig ay nawalan na yon ng buhay. Mas lalong nanabik ang mga tao sa paligid, lalo na nang wakwakin na ng mag-asawa ang katawan ng kaawa-awang babae. Nang tumambad ang mga lamang loob, ay naghiyawan na parang baliw ang mga naroon. Napayak naman si Elma habang pinagmamasdan sila. Hindi pa rin siya makagalaw dahil sa sobrang pagkabigla. Takot na takot siya at nanginginig habang ang sanggol sa sinapupunan niya ay parabang hindi na rin mapakali. Mga minamahal kong kalahing layog, sige na at pagsaluhan natin lahat ng masarap na handog para sa inyo. Sariwang dugo at karniyan ng tao na siguradong magugustuhan ninyo. Ubusin nyo, huwag kayong magtitira ni katiting. Isa-isa na nga lumapit ang mga tao at pinagsaluhan nga nila ang sariwang dugo at karne ng kaawa-awang si Bridget. Ang ilan ay humihigop ng dugo. Ang iba naman ay kinakain ng hilaw na karne mula sa katawan ng babae. Si Gavin mismo pati ang mga magulang at mga pinsan niya ay nakisalo na rin at kitang-kita ng dalawang mga mata ni Elma ang tungkol sa bagay na yon. Halos masuka ang buntis sa mga nasaksihan hanggang sa mapansin niya na biglang lumingon sa gawin niya ang asawa. Nagulat siya at nalaki ang mga mata.
Sa kanya lang din naisip na malakas nga pala ang pang-amoy ng aswang lalo na sa mga buntis. Ibig sabihin lang nito ay kanina pa pala alam ng mga aswang na naroon siya. Pero hinahayaan lang na masaksihan niya ang ritual na yon. Ngumiti si Gavin sa kanya, pero nagdagdag ito ng matinding takot sa buo niyang pagkatao. Para siyang nilamon ng kadiliman kaya mas lalo siyang nangatog. Napatras si Elma habang napapaluha hanggang sa mapatakbo na siya palayo. Pagdating sa silid nilang mag-asawa ay nagsumiksik siya sa isang sulok habang humahagulgol at takot na takot. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang katotohanan ito. Ang lalaking mahal niya, ang amang inaasahan ng kanyang anak, ay hindi pala tao kundi isang aswang. At ang mas nakakabahala pa ay baka maging kauri rin ng mga layog ang magiging anak nila. Paano to nangyari? Totoo ba to? Nananaginip lang naman siguro ako. Malakas niyang sinampal ang sarili at ang maramdaman ng sakit ay mas lalo siyang naiyak. Hindi to totoo. Diyos ko, ano tong pinasok ko? Hindi pwedeng maging totoo ito. Ayaw ko makapangasawa ng aswang. Ayaw ko magkaroon ng anak na isang aswang. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko, Diyos ko? Baka pati ako patayin nila. Diyos ko, mababaliw ako dito. Habang umiiyak at iniisip niya ang kahihinatnan sa lugar na yon, ay mas lalo lang siyang napaiyak at nataranta. Hanggang sa maisip niya na umalis na kagad sa lugar na yon. Tumayo siya, subalit pagtingin sa bintana ay nakita niyang palabas na ang mga tao sa kapilya. Doon ay mas lalo siyang nahintakutan. Nataranta siya ng gusto at hindi alam ang gagawin. At dahil sa pagmamadali, ay nawalan siya ng balanse. Nadula si Elma at nauntog ang noo niya sa gilid ng kama. Dahil dito ay unti-unting lanlabo ang kanyang paningin. Napatingin siya sa pinto at nakita niyang bumukas ito. Hindi na siya napatingala pero sigurado siyang si Gavin ang pumasok. Bago tuluyang mawala ng malay tao, ay naramdaman niyang merong bumuhat sa kanya. Pagkatapos noon ay tuluyan ng nagdilim ang buong kapaligiran. Kinabukasan, napabalikwas siya ng bangon pero napatigil din at napahawak sa noo matapos makaramdam ng sakit. Mahal, ayos ka lang? Ha? May masakit ba sa'yo? Itong noo ko, nauntog kagabi. Ha? Nauntog? Paanong nauntog? Lumabas ka ba kagabi? Pagdating ko dito, ang himbing-himbing ng tulog mo eh. Anong oras ka ba dumating? Eksakto 12:00 ng hating gabi. Sigurado ka? Oo. Tumigil na kami kaagad dahil nag-uwian na rin yung mga bisita. May tanim pa kasi sila eh. Sigurado ka bang okay ka lang ba, mahal? Oo. Kung ganun eh, tara na sa baba. Naganda ako ng almusal para sa'yo, mahal. Sige. Susunod na lang ako, mahal. Bilisan mo lang ah. Para hindi lumamig yung pagkain natin, mahal. Pagkalabas ni Gaby ng silid, ay napaisip ng gusto si Elma. Hindi niya tuloy masiguro kung totoo ba o panaginip lang ang nangyari. Ang pinagbabasihan na lang niya ay ang lamog na noo. Natatanda niya kasing nauntog siya. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang ilang tao na nagbubuhat ng mga lamesa at upuan para isauli. Napahawak siya sa dibdib ng muling maalala ang mga nasaksihan niya kaninang hating gabi. Dahil dito'y nanumbalik ang takot na nararamdaman niya. Lahat yun ay nag-sink in sa utak niya kaya nasabi niya sa sarili na totoo nga talaga ang mga nangyari. Hindi ako pwede magkamali. Totoo nga yun. Pero paano ko mapapatunayang totoo? Kailangan kong pumunta sa kapilya para makita yung lugar. At kapag nalaman kong totoo, aalis na ako sa lugar na ito. Inayos na nga niya ang sarili. At kahit na kinakabahan ay pinilit niyang maging postura. Pagdating sa sala ay naabutan niya ang asawa kasama ang pinsang sina Kamo at Ining. Dahil dito ay sumagi na naman sa isip niya ang tungkol sa nasaksihan kaninang hating gabi.
Pinilit niyang itago ang takot kaya mariin niyang piniga ang mga kamao at ngumiti sa pinsan ng kanyang asawa. Mahal, tara na, mag-almusal ka na. Itong pagkain mo, inanda ko ito para sa'yo. Salamat, mahal. Nang mapatingin si Elma sa pagkain nakahain ay napalunok siya. Naisip niya kasing bigla ang nakitang pagkatay ng mga tao kay Bridget. Naisip niya rin tuloy na sa tinagal-tagal niya sa lugar na yon, baka matagal na siyang kumakain ng karne ng tao. Bigla tuloy umikot ang tiyan niya at dali-dali siyang nagtungo sa lababo at dumuwal. Tila nag-alala rin naman si Gavin, kaya hinagod-hagod niya ang likuran ni Elma. Pero sa takot ng buntis ay hinawi niya ang kamay ng asawa. Pareho silang nabigla. Pasensya na, mahal. Nagulat ako eh. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Oo. Ganito talaga kapag nagbubuntis, mahal. Pero kaya mo namang kumain. Baka kailangan mo lang malam na ng tiyan mo. Hindi, busog ako eh. Busog? Paano? Mas gusto ko ng gulay kaysa karne, mahal. Gusto ko maging malusog ang anak natin. Kaya gulay at isda lang ang kakainin ko ngayon. At saka, ako na lang ang magluluto sana. Bakit? Hindi ka ba nasasarapan sa luto namin? Hindi naman, mahal. Para naman may magawa ko dito sa bahay. Ganun ba? O sige, magsabi ka lang kapag nagugutom ka na ha. Sige, mahal. Salamat. Magagatas na lang muna ako. Nagtimpla na nga muna ang buntis ng gatas. Sila Kamo at Ining naman ay nakatingin lang sa kanya kaya nailang siya. Hindi lang siya nagpahalata sa mga yon. Makalipas ang ilang minuto, dahil abala na ang lahat kaya nagpasya siyang maglakad-lakad habang hindi pa mainit. Tinungo niya ang kapilya na eksaktong nakabukas. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Pumasok siya tinungo kaagad ng kapilya. Pero nagulat siya nang makitang malinis yun at walang bahid ng kahit na anong mantsa ng dugo. Imposible to. Kitang-kita ko sila kagabi. Kitang-kita ko kung paano nila nilantakan yung nagmamakaawang babae. Siguradong may mga mantsa ng dugo rito. Mahal? Nandito ka lang pala. Anong ginagawa mo rito sa kapilya? Ha? Bakit parang gulat na gulat ka naman dyan? Ano kasi, mahal? Magdarasal sana ako. Ang tagal ko na rin kasi hindi nakakapasok ng simbahan eh. Kahapon lang galing tayo dito. Iba naman yon. Ang ibig kong sabihin eh, hindi na ako nakakapagdasal-dasal ba? Ganun ba? Kung ganun sasamahan kita. Tara. Hinatag nga ni Gaby ng asawa. Naupo sila sa unahan at magkatabing humarap sa altar. Pagtingin ni Elma sa pinakaharap ay parabang kakaiba na rin ang tingin niya sa mga santo. Pakiwari niya tuloy ay pang front lang ng pamilya ni Gavin ang kapilya patungkol sa totoo nilang pagkatao. Ganun pa man, may naglalaban pa rin sa utak niya na nagsasabing panaginip lang ang nangyari kagabi. Nakampante lang siya bigla nang humawak sa kamay niya ang asawa na sa isang iglap ay nawala ang takot sa kanyang dibdib. Nagkatinginan sila at biglang nagngitian. Sabay tayong manalangin? Sige, mahal. Pumikit na silang pareho at nagsimulang manalangin. Hindi narinig ni Elsa kung anong dinalangin ni Gavin, pero siya ay marubdob talaga ang pagdarasal. Panginoon, kung ano man pong nangyayaring hindi maganda, alam ko pong hindi mo ko pababayaan, pati po ang magiging anak ko. Mahal na mahal ko po ang asawa ko pati ang nasa sinapupunan ko. Kaya po sana sa inyo ko ipinagkakatiwala ang lahat. Ilayo niyo po kami sa lahat ng klase ng gawang masama. Salamat. Salamat po. Pagkarian niyo ang buhay ko. Salamat po talaga. Matapos nilang manalangin ay mas lalong nakaramdam na matinding kaginhawaan si Elma. Sabay silang bumalik sa bahay at para malibang-libang ay naglinis na lang din siya. Sila lang din kasi ni Gavin ang naroon. Pero nagpapahinga ang kanyang asawa.
Sina Amang Rogelio at Inang Luz Viminda ay nasa taniman habang sina Kamo at Ining ay meron ding pinuntahan. Mabilis na lumipas ang oras. Mga bandang 3:00 ng hapon ay nagpaalam si Elma sa asawa na magpupunta sa talipapa. Pumayag naman si Gaby at hindi na sumama dahil meron daw siyang pagkakaabalahan ngayon. Mag-isa ngang tinungo ng buntis ang pinakamalapit na talipapa sa lugar. At pagdating doon ay namili siya ng isa na siya namang lulutuin para sa kanilang hapunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang isang kakilala mula sa Quezon Province na napadpad din sa lugar na iyon. Gulat na gulat siya dahil dito na rin pala sa probinsyang ito nakatira ang babae. Nagkwentuhan sila ng mga buhay-buhay. At nang malaman ng kaibigan niya kung saan siya nakatira ay nanlaki ang mga mata nun. Oh, bakit parang gulat na gulat ka nung sinabi ko kung saan baryo ako nakatira? Binulungan si Elma ni Chita tungkol sa nasabing baryo. At nagulat ang buntis matapos nang sabihin sa kanya ang bali-balita patungkol sa baryo kung saan sila nakatira. Yun nga raw ang nag-iisang baryo na kinaiilangan sa kanilang probinsya. Hindi lang dahil sa liblib kundi dahil na rin sa mga kwento-kwento na maraming nananahang aswang doon. Dahil tuloy doon ay muling nanumbalik ang hinala ni Elma patungkol sa pamilya ng asawa. Kusang nag-sink in sa utak niya ang mga nangyari. Kaya habang pauwi ay napapaisip siya ng husto. Lalo na binalaan na siya ni Chita na habang maaga pa hanggat maaari ay umalis sila ng asawa niya sa baryo lalo na at buntis siya. Huwag na raw niyang hintayin na may mangyari pang hindi maganda. Kung totoo yung sinasabi mo, Chita, ibig sabihin lang nito, may tsansa na totoo talaga yung nangyari kagabi. Naguguluhan na ako eh. Pero paano ko makakahanap ng pruweba nito? Kailangan ko munang makasiguro at hindi magpadalos-dalos. Pag-uwi niya sa bahay ay pilit niyang inaalis sa isip ang tungkol sa mga agam-agam. Nag-focus siya sa pagluluto sa sinigang na bangus. At nangapunan na. Nang ihatag niya sa hapagkainan ng pagkain ay tila dismayado ang mga kasama niya sa bahay. Maliban kay Gabin na parang excited na excited. Mga kasama, siguradong masarap tong niluto ni Elma. Namiss ko talaga yung pagluluto mo, mahal. Lalo na yung nasa Maynila pa tayo. O kain na, Amang, Inang, at mga pinsan. Kain na kayo. Salamat, mahal. Kain na po tayo. Tikman nyo na, Insan, Kamo at Ining. Sigurado, hindi nyo pagsisisihan ang lasa. Sabay-sabay nga silang nagapunan at habang kumakain ay tila kakaiba ang pakiramdam ni Elma. Para kasing napipilitan lang sa pagkain ang mga kasama niya. Halatang-halata kasi sa ekspresyon ng mga muka at kilos ng mga yun. Sa awa ng Diyos ay naubos naman ang ulam. Kaya kahit papaano ay nakahinga rin ng maluwag ang buntis. Nang matapos na silang magapunan ay nagpresenta na rin siyang maghugas ng pinagkainan. Habang ang mga kasama sa bahay ay nagkanya-kanya na. At bago magtungo sa silid nilang mag-asawa ay nagilamos muna ng katawan si Elma. Dahil dito ay nakatulog na rin siya ng maayos. Pero katulad pa rin ng mga lumipas na gabi, tuwing madaling araw ay nagigising siyang wala sa tabi ang asawa. Sa tuwing titingin siya sa bintana ay makikita niya ang kapilya na may mga tao. Mas lalo tuloy lumakas ang hinala niya pero hindi naman niya magawang makaalis dahil hindi pa niya nakukumpirma ang totoo. Sa bawat pagdaan ng araw ay mas lalong tumitindi ang hinala ni Elma pero sa kabilang parte ng isip niya ay naniniguro pa rin talaga. Hanggang ngayon kasi ay wala pa siyang napapatunayan kung totoo nga bang aswang nalayog o hindi ang kanyang asawa at ang mga angka nito. Ilang beses na rin silang nakakausap ni Gabin patungkol sa kung kailan sila babalik sa Maynila. Pero tila ayaw nang umalis ng asawa niya dahil mas okay naman ang lagay nila rito. Biyernes, 5:00 ng hapon. Sa unang pagkakataon ay naisipan ng buntis na magtambay sa likod ng bahay. Nang makita niyang may maraming tuyong dahon ay naisipan niyang magwalis-walis. Hanggang sa maagaw ng atensyon niya ang isang bodega.
Sa ilang buwan niyang paninirahan doon ay wala pa rin siyang kaalam-alam kung ano ang nasa loob ng bodegang yon. Ang ideya lang kasi ng nasa isip niya ay taguan to ng gamit ng pananim at kung ano-ano pa. Pero sa pagkakataong yon ay may kung anong sumagi sa isipan niya. Sinamantala niya ang pagkakataon at binuksan ang bodega. Nagulat siya nang makitang marami at iba't ibang klase ng mga bag. Merong ordinaryo, merong pang-hike at kung ano-ano pa. Ang dami namang mga bag dito. Anong ginagawa nila sa mga bag na ito? Isa-isa niyang kinalkal ang mga yon hanggang sa matsyempohan niya ang isang camper bag. Pagbukas ay nakakita siya ng mga damit at gamit ng pambabae. Kasama ang pitaka. Binuksan niya yun at ganun na lang ang gulat niya nang makita ang pamilyar na larawan sa ID. Ha? Bridgerton? Kilala ko to ah. Siya yung babaeng yun. Siya nga yun. Yung babaeng nilantakan nila. Kung ganun, totoo nga yung nangyari nung gabing yun at hindi pa naginip lang. Diyos ko po. Nabitiwan niya ang ID at natutup ang bibig. Nanumbalik na naman kasi ang alaala niya sa mga nangyari. Lalo na ang mga sinabi ng asawa niyang si Gavin. Maraming salamat sa pagsama sa kasal namin ng bago kong asawang si Elma. Inuulit ko po, taos puso ako nagpapasalamat sa inyo. Tama talaga ang mga magulang ko na mas mabilis kong mahahanap ang mapagsasalina ng panibagong lahi natin. Sa ilang buwan pa lang namin pagkakakilala ni Elma, napunan ko na kagad siya ng anak. Isang sanggol na alam kong susunod sa ating yapak. Yapak ng pagiging isang layog. At bilang pasasalamat ko sa inyong lahat, ay hinahandugan ko kayo ng buhay na sakripisyo. Nakikita niyo naman ang babae ko na nagngangalang Bridget. Isa siyang traveler na nagkakampo doon sa bundok, na nahuli ng pinakamamahal ko mga pinsang sina Kamo at Eng. Salamat sa palaging pagsuporta sa akin, mga pinakamamahal kong pinsan. Katulad ng sinabi ko kanina, itong babae ito na nasa altar natin ngayon ay handog ko para sa inyong lahat. Isang pasasalamat sa inyong pagsuporta sa aming kasal. Naniniwala ako na lahat kayo ay gagabay sa aking asawa hanggang sa may panganak na ang bagong kalahi nating layog. Kaya ngayon, tanggapin niyo ang buhay at sariwang handog na ito. Ubusin niyo ang lamang loob at karne ng babae ito at sairin ang kanyang dugo hanggang sa walang matira. Diyos ko po, totoong aswang ang asawa ko. Pati nang ang kanya. Yung babaeng si Bridget, biktima nila nung gabing yun. At hindi lang siya ang mga nabiktima nila, kundi marami pa kasi ang dami ng mga bag na to. Natigilan na siya sa pagsasalita nang marinig ang boses ni Kamo at Ining. Dahil dito ay dali-dali niyang inayos sa mga nasa bag at lumabas kagad ng bodega. Nagkunwari siyang nagwawalis ulit at pagdating ng dalawa ay tumingin lang yun sa kanya. Nginitian niya ang mga yon pero seryoso at nagtuloy-tuloy lang. Nakita niya rin si Kamo na may bitbit na namang panibagong bag. Dahil tuloy doon ay napaisip siya. May dala na naman siyang bag. Ibig sabihin, meron na naman silang nabiktima. Natigilan na siya nang marinig ang sinabi ni Ining na hinahanap siya ni Gavin. Ngumiti ulit ang buntis sa kadahan-dahang umatras palayo sa magkapatid. Habang naghahapunan ay tila lumilipad pa rin ang isip ni Elma. Hindi na kasi malis-alis sa utak niya ang mga nakita kanina sa bodega. Kahit anong gawin niyang pagwawaksi ay paulit-ulit itong nagpi-playback. Ang tanging naiisip na lang talaga niya ay kung paanong makakalis sa lugar na yon. Uy, mahal! Ay, anak ka ng aswang! Grabe ka naman sa anak ng aswang. Hindi naman ako mukhang aswang ah. Kaya mo nga ako nagustuhan, di ba? Pasensya na mahal ah. Eh bakit ba parang tulala ka dyan? Kanina pa kita tinatawag eh. Paabot ka ako ng ulam na niluto mo. May iniisip lang ako eh. Mukha ngang ang lalim ng iniisip mo eh. Ano ba yun? Pwede ko bang malaman? Ha? Oh, wala naman mahal. Ano lang, si baby yung iniisip ko. Nag-iisip ako ng magandang pangalan niya eh. Tama, magandang pangalan.
Aba, iniisip mo na kaagad ang pangalan ng baby natin ah. Bakit? May naisip ka na ba? Oo. Kapag lalaki, Mabin. Oo, tama, Mabin. Kasi pinagsamang pangalan natin yun. Kapag babae naman, Ano nga ba? Nakalimutan ko eh. pwedeng LJ. Parang pinagsama pa rin yung pangalan natin, di ba? Oo nga. Ang galing mo, mahal. Nahulaan mo yung nasa isip ko. Hindi lang yung nasa isip mo ang kaya kong hulaan. Alam ko rin kung ano yung pinaplano mo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, gusto mo ulit na mag-ano tayo, no? Alam mo na, pwede naman daw yun kahit nabuntis ka. Ikaw talaga. Puro kakalokohan. Tatawa-tawa lang si Elma pero ang totoo ay kabadong-kabado na siya kanina. Dahil naisip niyang tila nabuko na siya ni Gavin sa plano niyang pagtakas. Nang matapos na silang magapunan, ay ang buntis ulit ang naghugas ng mga pinagkainan. Mag-isa siyang naiwan sa kusina. At dahil sa isda ulit ang ulam nila, kaya may mga malalaking tinik na natira. Pagkatapos maghugas sa mga pinggan, ay lumabas siya para itapon sa kaning baboy ang mga tira-tira. Mula sa hindi kalayuan ay nakarinig siya ng pamilyar na boses na parang sumusuka. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa maaninag niyang makakahilera sina Tatang Rogelio, Inang Luz Biminda, Kamot Ining na sabay-sabay tinutuhog ang lalamunan para masuka. Anong ginagawa nila? Teka, niluluwa ba nila yung mga kinain namin kanina? Bakit? Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto ang isang bagay. Dahil dito ay napatras siya habang nananatiling nakatingin sa apat na salitan sa pagsuka at pagsundot ng ngalangala. Mga aswang nga kaya talaga sila? Na-outbalance si Elma, pero nakahawak siya sa nakaposting kahoy. Yun nga lang ay natapon niya ang dalang mangkok na may lamang kaning baboy. Dahil dito ay nakagawa siya ng ingay. Lumingon ng apat pero mabuti na lang ay nakaalis na siya kaagad. Pero alam naman ng apat na ang buntis ang may gawa ng ingay dahil sa nalalanghap nila ito. Naghugas kagad siya ng kamay sa lababo at dali-daling bumalik sa kwarto nilang mag-asawa. Hindi na siya mapakali dahil ang dami ng patunay patungkol sa katauhan ng mga kasama niya sa bahay na yon. Lahat sila ay aswang na layog katulad ng sinabi ni Gavin. Kailangan ko na makaalis dito sa lalong madaling panahon. Bukas na bukas din pagsikat ng araw. Aalis na ako. Kailangan ko na makabalik sa Maynila kahit na anong mangyari. Eksaktong pagkasabi niya noon ay saka pumasok ng silid si Gavin. Nakangiti lang yun sa kanya at nagsabi na nga na matulog na silang dalawa. Mabilis na lumipas ang oras. Kahit anong gawin ni Elma ay hindi talaga siya madalaw-dalaw ng antok. Naramdaman na nga niya ang pagbangon ng asawa, kaya nagpanggap siyang natutulog hanggang sa makalabas na ito ng silid. Ano kaya kung ngayon na ako umalis? Dediretso na lang ako sa talipapa. Malapit lang dun sa bahay ni Chita. Siguradong makakaingi ako ng tulong sa kanya. Habang abala pa silang lahat ngayon sa kapilya, aalis na ako sa nakakatakot na bahay na to. Hindi ko na kaya magtagal dito. Hindi man nila ako patayin dahil sa sanggol na dinadala ko. Baka mamatay naman ako sa takot. Hindi ko na talaga kayang ipagpabukas pa ito. Baka atakihin na lang ako sa puso dahil palagi na lang ako natatakot sa tuwing nakikita sila. Nang masigurong wala ng tao sa bahay, ay nag-asikaso na si Elma. Nagsuot siya ng komportabling damit at nagdala lang ng mga kailangan. Paglabas ng bahay ay nagdire-diretso na siya sa kabilang gate. Malayo sa kinaroroonan ng kapilya. Pero walang ano-ano ay nakarinig siya ng nakakakilabot na alulong ng kung anong nilalang. Mula mismo ito sa kapilya, kaya napalingon siya roon. Sa tinigal-tagal niyang naninirahan doon, ay ito na ang unang pagkakataon na makarinig siya ng ganito. Kagad na binalot na matinding kaba ang kanyang pagkatao. Pero sa kabilang banda naman, ay biglang sumilay na naman ang kuryosidad sa kanyang puso at isipan. Huwag ka nang pumunta ron sa kapilya, Elma. Utang na loob. Pigilan mong sarili mo.
Sa huli ay mas nanig kaysa sa takot ang nararamdaman niyang pagka-curious. Nagtungo na nga siya sa kapilya at malayo pa lang ay naririnig na niya ang hiyawan ng mga aswang na naroroon. Dinig na dinig niya ang boses ni na Tatang Rogelio at Inang Luz Viminda kung paano nila ipinagmamalaki ang kanilang anak na si Gavin. Sa loob-loob ni Elma, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil alam niya sa sarili na totoo ang pagmamahal niya para sa lalaki. Napaisip kasi siya kung totoo nga rin kaya talaga na minahal siya ni Gavin o pinaglaruan lang ang kanyang damdamin dahil sa pakay na anak. Dahil dito ay napahawak na lang siya sa tiyan. Kasunod ng paghiyaw ng kung sino mang biktimang lalaki sa loob ng kapilya. Napakuyom na lang siya ng kamao at saka tumalikod. Buo na ang kanyang desisyon na dali-daling umalis sa lugar na yon. Nang makalayo-layo na, habang binabaybay ang mahabang taniman sa gilid ng burol, ay nakarinig siya ng mga yapak mula sa likuran. Mabibilis ito, mabibigat na halatang halata na hindi tao. Diyos ko po, may sumusunod na yata sa akin. Parang ang bilis naman nila matapos. Nagpatuloy siya hanggang sa unti-unting lumakas ang mabibigat na yabag. Paglingon niya sa likuran, ay naaninag niya kagad si Kamo na parang hayop kung tumakbo dahil maging ang mga kamay nito ay sumasayad sa lupa. Mula sa hindi kalayuan, sa likuran ni Kamo ay naroon naman si Ining na ganun din ang itsura. Mas lalong naging balang buntis nang sabay na kumislap sa pagkapula ang mga mata ng mga pinsan ng kanyang asawa. Hindi nila ako pwede maabutan. Bago pa niya matapos ang sinasabi, ay nakarinig na siya ng malakas na ugong. At sa isang iglap, ay magkasunurang lumagpak sa harapan niya sina Kamo at Ining. Parehong humihingal ang dalawa na may mga matang namumula. Napakabalasik na mga tingin na yon na parang sa titig pa lang ay papatayin na siya. Saan ka pupunta, Elma? 10 oras na ng ating gabi Tumatakbo ka sa madilim na daan na ito. Lubayan niyo ako. Parang awa niyo na. Sinasabi ko na nga ba at magtatangka kang tumakas. Ilang beses ko lang sinabihan ng pinsan namin tungkol sa nararamdaman namin kakaiba sa mga kilos mo. Pero hindi siya nakikinig. Mabuti na lang at wala kami sa kapilya at naamoy kagad namin ng halimuyak galing sa tiyan mo. Hayaan niyo na lang ako makalis dito. Pasensya na, Elma. Pero hindi natin po pwedeng gawin yan. Importante ang sanggol na aswang sa mga katulad namin. Kaya kong palaki na mag-isang anak ko. Tumigil ka! Alam na namin ang estilo ng mga katulad mo. Hindi ka rin naiiba sa mga babaeng matapos malaman ng totoo ay pinalalaglag ang bata. Habang nasa sinapupunan mo ang sanggol ni Gavin, mananatili ka rito! Please naman, mamamatay ako sa takot dito Kung gusto niyang mabuhay ang batang ito, hayaan niyo akong umalis. Huwag mo kaming diktahan kung ano ang gagawin namin, Elma. Malinaw na hindi ka pwedeng umalis sa lugar na ito. Maghintay ka na lang ng ilang buwan dahil pagkatapos mong maipanganak ang nasa tiyan mo, sinisiguro kong wala ka na ring silbi kay Gavin. Ikaw na ang susunod naming pagpipestahan. Dahil sa mga sinabing yun ni Kamo, ay nangatog ang kalamnan ni Elma sa takot. Hindi tuloy siya makakilos at nang papalapit na ang magkapatid na aswang para ibalik siya sa bahay ay may biglang nangyari. Bitiwan niyo siya, mga siraulo! Napatingin si na Elma, Kamo at Ining sa pinanggalingan ng boses. Nang tumapat sa kanila ang ilaw ng flashlight ay napatakip sila ng mata. Doon ay naaninag nila ang 3 kalalakihan. Ang pasigaw na nagsasalita ay si Pinpin na edad 35. Moreno, matipuno at gwapo. Martial artist siya at traveler na maangas ang tono ng boses. Kasama niya ang pinsan si Kalo na edad 30 at medyo may pagkatsabi. At nasa likuran nila ang kaibigang si Kekels na matangkad at matipuno rin ang pangangatawan. Narinig niyo ba mga sinabi ko, mga tungaw kayo? Lubayan niyo ang babaeng yan! Tulungan niyo ako, pakiusap! Halika na rito, miss. Mrs. pala. Huwag kang matakot dahil kami ang bahala sa'yo kapag lumapit ang mga yan dito. Sinamantala nga ni Elma ang pagkakataon. Tumakbo siya at nagtago sa likod ng 3 dayuhang lalaki. Hindi niya man kilala kung sino ang mga ito at kung saan nga nanggaling, pero nakasisiguro siyang hindi sila mga aswang. Makinig kayo mabuti, 2 kumag.
Umalis na kayo rito bago pa magbago ang isip ko at makatikim pa kayo sa akin. Mag-iingat kayo sa kanila. Hindi sila mga ordinaryong tao. Ha? Anong ibig mo sabihin? Mga aswang sila. Mga aswang? Oo, mga aswang sila. Mga aswang na layog. Eksaktong pagkasabi noon ng buntis ay muling namula ang mga mata ni Kamo at Ining. At sa isang kisap mata ay unti-unti ngang nagpalit ang dalawa bilang isang aswang na layog. Tila lumaki at tumaba ang panga nila. Tumulis ang pangil na katulad ng sa aso. Ang dila ay humaba rin na parang sa ahas habang naglalabas ng malakit na laway. Mas lalong tumindi ang pamumula at pagbagsik ng mga mata nila. Para itong nagliliyab. Bukod dito ay nabalutan sila ng makikinis pero may itim na balat. Para itong makunat na tila mahirap masugatan. Ang likod nila ay tila lumulobo na parang kuba. At ang mga kuko sa kamay at paa ay humaba rin at tumalim. Sabay silang napaungol ng mahina. Kaya umalingasaw ang matapang na amoy ng malansang dugo at tila nabubulok na karne ng tao. Gulat na gulat sina Elma, Pinpin, Kalo at Kekels nang makita ang pag-aanyong aswang ni Kamo at Ining. Natauhan lang sila nang medyo nilakasan na ng dalawang aswang ang pag-ungol. Akala nyo, makakatakas kayo rito? Anong sinabi mo kanina? Mayabang na lalaki? Makakatikim kami sa inyo? Ngayon mo subukan ang yabang mo! Ah! Ah! Napatras si Kamo nang batuhin siya ng itim na bato ni Pinpin. Umangil siya ng umangil at halatang halata ang matinding panggigigil niya. Lalo na nang makita niyang nagsugat ang bahagi ng tinamaan ng batong yon. Walang yakang lalaki ka. Ano yung binato mo sa akin, ha? Bakit sobrang init ton? At nagkasugat pa ako? Bato bala niyan ay binigay sa amin ni Lola Telang habang nagahay kami. Ang manggagamot ng bundok? Pakialamera talaga ang babaeng yon. Sinabi niya na maraming aswang sa lugar na ito na posibleng dumukot sa girlfriend ko. Totoo nga may mga aswang sa lugar na to. Kaya ilabas niyo girlfriend ko. Sa dami ng mga nabiktima namin malamang kami yon. At teka, natatandaan ko ng pagmumukhaan yung tatlo, ah. Kayo yung mga umakyat dun sa bundok na malapit dito. Ilabas niyo yung girlfriend ko. Sa tagal niyang nawawala, sa tingin mo ba buhay pa siya? Tama na ang walang kwentang usapan na to. Mamamatay kayong lahat dito at kukunin namin si Elma. Dahil sa sinabing yon ng aswang, ay tumibok ng malakas ang dibdib ni Elma na parang naghahabol ng kanyang hininga. May malamig na pawis na bumalot sa kanyang batok at sa bawat pag-atras niya ay parabang mas bumibigat ang kanyang tiyan. Sumalakay na ang dalawang aswang na layog pero katulad kanina ay magkakasabay na naghagis ng bato balani ang tatlong binata. Tinamaan ng mga halimaw at sa dami ng mga bato kaya nakakawag sila pareho. Subalit hindi na sila umungol para humingi ng tulong sa mga kasamahang nagkakatipon sa kapilya. Sinamantala nila ang pagkakataong yon. Tumakbo na sila palayo. Pinauna na ni Pinpin si Elma. Hawak-hawak niya ang laylayan ng damit upang hindi siya matisod. Ngunit kahit anong ingat, paminsan-minsan ay natatalisod siya pero hindi naman natutumba. Sa likod niya ay naroon sina Pinpin, Kalo at Kekels na panay ang lingon sa mga aswang na sumusunod sa kanila. Nagulat ang tatlo nang makita nilang tila may kung anong pakpak na tumubo sa likod ng mga aswang. Mga kasama, may pakpak yung mga aswang. Bilisan mo, miss! Elma, ako si Elma. Pasensya na kayo dahil medyo mabigat ang tiyan ko dahil buntis ako. Huwag ka mag-alala dahil hindi ka namin pababayaan. Mga kasama, bilis! Nandiyan na sila at nagliliparan. Ano ba sila, mga ibon na aswang? Mga manananggal ba sila? Ang tawag sa kanila ay aswang na layog. Sa pagkakaalam ko sa probinsya namin, may mga layog mapalalaki man o babae. May kakayahan sila makalipad. Pero ngayon lang din ako nakakita ng mga aswang at hindi ko akalain na meron sila mga pakpak. Hindi na halos natapos ni Elmang sinasabi dahil mula sa kawalan ay umalingaw-ngaw ang pagaspas ng pakpak ni Kamo at Ining. Bago pa man makalma ang sinuman, ay sumugod na kaagad si Ining. Tumalon mula sa sanga ng puno na parang paniki. Tumili si Elma at napatras na halos matumba. Tulong mga kasama!
Takbo na sa gilid, Elma! Bilis! Salamat! Mamaya ka na magpasalamat. Bilisan mo na at gumilid ka na. Dali-dali nga nagtago sa isang sulok si Elma. Sinamantala naman ito ni Kalo at Kekels. Meron silang ginagamit na patalim sa pag-hike. Inilabas nila ito pareho at saka hinarap si Ining. Sa kabilang kamay nila ay nandun pa ang isang piraso ng mga bato balani na binigay ng sinasabi nilang mahiwagang matandang babae. Hindi kami ang mamamatay dito, aswang! Kundi kayo! Galit na lumusob ang nasabing aswang na parang nagliliyab ang mga mata. Pero hindi nagpatinag sina Kalo at Kekels. Sabay silang tumalon at tumawak sa magkabilang pakpak ng nasabing halimaw. Gamit ang buong pwersa ay hinigit nila yon hanggang sa mabuwal sa lupa. Napaangil si Ining at nagkakawag, pero gamit ang patalim na hawak, magkasabay itong itinarak ni Kalo at Kekels sa pakpak ng aswang hanggang sa bumaon sa lupa. Mas lalong nagpumiglas ang kalaban pero hindi hinayaan ng dalawang binata na makapalag pa ito. Tikman mo tong aswang ka! Itong bato balani ang kainin mong hayop ka! Pinalamon niya nga ang bato balani at siniguradong malulunok ng aswang. Maya-maya pa ay sabay-sabay silang umatras ni Kekels habang pinagmamasdan kung papaano maglumpasay ang layog na nasa sahig. Umuungol pa ito na halatang humihingi ng tulong kay Kamo, pero hindi rin hinayaan ni Pinpin na makalapit yon at makatulong. Si Elma naman ay nanatili lang sa isang gilid habang pinagmamasdan kung paano makipaglaban ng tatlong lalaki. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, ngayon lang siya nakakita ng mga tao na may kakayahang makipagtunggali sa aswang. Namangha siya kahit natatakot dahil ang akala niya ay sa labas lang nangyari ang ganitong klase ng eksena. Ilang saglit pa nga ay nagtuloy-tuloy na ang pangingisay ni Ining. Hanggang sa tila nasunog na ang katawan nito. Kitang-kita nila kung papaanong magsugat-sugat ang mga katawan nito. Eksakto naman na hinigit naman ni Kalo at Kekels ang mga patalim nila sa katuluyang lumayo sa naghihingalong aswang. Mga walang hiya kayo! Anong ginawa niyo kay Ining? Pinatay niyo ang kapatid ko! Kaya papatayin ko rin kayo lahat! Kahit ikaw, Elma! Ah! Huwag kang maraming sinasabi dyan, pangit na aswang! Animal kang lalaki ka! Ikaw ang animal! Ilabas mo ang girlfriend ko! Ilabas mo si Bridget! Wala akong ibabalik sa inyo dahil mamamatay na rin kayo dito! Galit na sumalakay si Kamo, pero mabilis lang siyang naiwasan ni Pinpin. Kitang-kita sa mga kilos na matipunong lalaki ang kasanayan nito sa pakikipaglaban, kaya mas lalong namangha si Elma. Para siyang nanonood ng maaksyong pelikula sa mga nangyayari. Dahil dito ay mas lalong nagalit si Kamo. Malakas niyang ikinampay ang mga pakpak, kaya naging maalikabok ang paligid. Napatikip silang lahat ng muka at sinamantala ito ng aswang na layog. Una niyang tinarget si Pinpin para dagitin at ihulog habang nasa itaas na, pero nagkamali siya ng pagtansya sa sitwasyon. Ang akala niya ay masisilo niya ng ganun-ganun na lang ang matipunong binata. Subalit nagulat siya nang sumulpot si Kalo at Kekels sa magkabilang gilid. Gagawin din nila ang ginawa nila kay Ining, pero natunugan ito ni Kamo. Lumipad pataas ang aswang, pero hinabol siya ng mga bato balani na tila naglilipara na sa ere. May ilang tumama sa kanyang pakpak na nagsanhi ng pagkapaso at pagkasugat. At hindi pa natapos dito ang lahat dahil habang nakakampay siya ng pakpak at biglang mayroong matutulis na bagay na parang pako na lumilipad sa kanya. Ang ilan ay tumama rin sa pakpak niya at ganun na lang ang gulat niya nang mag-apoy ito. Napaangil siya sa sakit hanggang sa umiktad siya pero nanatili pa rin maibalansi ang katawan. Ano yung sandata na yon? Mga hayop talaga kayo! Ordinaryong pako lang yan binabad sa katas ng talampunay. Binigay din niya ng maiwagang matandang si Lola Telang. Ang walang yang matandang yun talaga. Sa susunod na pag-akyat ko sa bundok na yon, siguradong papatayin ko na siya. Tingnan natin kung makakabalik ka pa sa bundok. Dahil papatayin ka na namin ngayon. Pero bago yun ituro mo muna sa amin kung nasaan ang girlfriend ko.
Umismid lang ang aswang na layog habang si Elma naman ay nakatingin lang kay Pinpin. Natatandaan kasi ng buntis ang Bridget na tinutukoy ng nasabing binata. Muli silang nagpaulan ng mga bato-balani. Nang umatras ang kalaban, ay tumakbo na ulit sila palayo hanggang sa makarating sila sa daan ng mapuno. Mas lalong dumilim ang kapaligiran at ang liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing gabay nila. Ang mga anino ng mga puno ay tila humahabol at ang sigaw ng aswang ay palakas ng palakas. Kahit saan kayo magpunta, masusundan at masusundan ko kayo dahil sa amoy mo, Elma! Parang mabungong samuyo sa pang-amoy ko ang sinapupunan mo. Kaya galingan nyo na ang pagtatago! Hindi nila pinansin ang sinasabi ng aswang na nagtatago sa ibaba ng mga puno. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa sumunod na ang halimaw. Mabuti na lang talaga ay alerto sina Pinpin, Kalo at Kekels kaya mabilis nilang naiiwasan ang pagdagit na ginagawa ni Kamu. Akala mo porke nakakalipad ka lamang ka na sa amin. Ututo ka palang aswang ka Mayabang ka talaga, lalaki ka! Tikman mo to! Hoy, halimaw! Etong tikman mo! Nandito ako at wala ako dyan, Ha? Papanong? Gulat na gulat si Kamu nang makita niyang nakasampa na sa puno si Pinpin at tumalon sa kanya sabay hampas ng kawayang nadampot. Nakaiwas man pero nahagip pa rin ang halimaw sa bandang muka. Sinabayan ito ng pagsaboy ni Kalo ng bato-balani at ang muling pagtira ni Kekels ng pakong binabad sa katas ng talumpunay. Galit na lumipad si Kamu paitaas at doon napaangil ng husto. Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Mamamatay kayong lahat! Huminto silang lahat sa nasabing lugar dahil gusto nang tapusin ni Pinpin ang laban. Habang nagaganap ang lahat ay nanginginig naman ang katawan ni Elma na nakatago sa gilid ng puno. Nakahawak siya sa tiyan dahil ramdam na niya ang pananakit nito. Hindi niya alam kung ito ba ay dahilan ng takot o dahil nakakaramdam ng sanggol ng panganib. Diyos ko, iligtas at gabayan niyo ang mga kalalakiang ito na tumutulong sa akin. Nagpatuloy ang sagupaan at nakikita ni Elma kung paanong nagsusumikap ang tatlong lalaki na halos hindi niya kakilala. Ngunit ibinubuwis ang buhay para lamang ipagtanggol siya. Ang bawat hampas, bawat sugat, bawat ungol ng mga ito ay parang latay din sa kanyang puso. Nang muling matamaan si Kamu ng pag-atake ni Pinpin, ay mas tumindi pa ang galit na nararamdaman nito. Halos mabingi sila sa sigaw ng nasabing aswang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at mas tumindi ang pagnanais siyang mapatay ang tatlong binata. Agad siyang sumugod, ngunit sa pagtama ng kanyang galit, hindi niya namalayan ng patibong. Si Pinpin na matagal nang nagbabantay ay itinapon ang ilang bato-balani. Tumama yon sa balikat ni Kamu, dahilan upang siya ay sandaling bumagsak. Ang akala na matipunong lalaki ay nakapuntos na siya pero ginawa palang pagkakataon nito ng aswang. Nang nasa sahig na ay tumalon nito at sinubukang dagitin si Elma. Elma, takbo! Takot at patras na tumakbo ang buntis. Sinabayan naman ito ng pagsugod ng tatlong binata. Sa huli ay tinamaan si Kamu sa hita ng mga patalim na gamit ni Kalo at Kekels. Dahilan upang mapaload siya at mawala ng balanse. Pero hindi rin nawala ng loob ang halimaw. Kahit butas-butas na ang pakpak at puno ng galos ay nagawa pa rin niyang matakasan ng tatlo. Kumapit siya sa gilid ng puno at mabilis na gumapang paakyat gamit ang matatalim niyang mga kuko. Ano? Sumugod ka pa para makita mo yung nahanap mo. Para matulog ka sa kasama mong aswang. Huwag muna kayong magyabang dahil hindi dito matatapos. Pagkatapos ay bumuelo ito at lumipad na palayo. Titirahin pa sana ni Kekels ng mga pako pero pinigil na siya ni Pinpin. Nang mawala na sa paningin nila ang nasabing aswang ay nakahinga na sila ng maluwag. Pero si Elma ay kitang-kita pa rin ang takot sa muka. Ayos ka lang ba, Elma? Ha? Oo. Ay siya nga pala, ako si Pinpin. Itong pinsang kong chubby ay si Kalo. Tapos yung gwapong yon si Kekel Saman. Kinagagal ko kayo makilala.
Salamat din sa pagliligtas niyo sa akin ha. Pero sana pinatay niyo na siya at umalis na tayo dito habang hindi pa sila bumabalik. Sa dami ng tama niya, sigurado namang mamamatay na siya. Eh teka, anong ibig mo sabihin sila? Marami silang aswang sa baryo na ito. Ang totoo niyan, ang isa sa kanila ay napangasawa ko. Ayaw ko mang sabihin pero bago ko nalaman ang totoo nilang katauhan ay nabuntis na ako. Yung pinatay niyo at kinalaban, pinsan niyo ni Gavin, ang asawa ko. Ha? Ganun ba? Oo, at bago ako tumakas kanina, meron ako nakita roon sa kapilya na nilalantakan nila. Hindi ba si Bridget yon, yung girlfriend ko? Hindi yung babae, lalaki yung kinakain nila na sinasabi ko sa kapilya. Pero kilala ko yung sinasabi mong girlfriend mo, yung Bridget. Kung ganun kilala mo si Bridget? Hindi ko siya kilala, pero nakita ko siya nung unang gabi na madiskubre ko ang totoong pagkatao ng asawa ko, pati ng lahi niya. Nakita ko yung sinasabi mong babae. Maganda siya, maputi, at parang matangkad. Nakita ko rin ang bag niya sa bodega, ang mga gamit at ID niya. Kung ganun, Elma, nasaan yung girlfriend ko? Sabihin mo na sa akin para mabalikan namin siya. Sorry, Pinpin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Yung gabi na sinasabi kong una ko nadiskubre ang sikreto ng asawa ko at ng angkan niya, yun yung gabi na nakita ko si Bridget. Kung paano siya pagpiestahan ng mga aswang na yun. Hindi totoo yan sinasabi mo. Buhay pa ang girlfriend ko. Ayaw ko mang sabihin pero wala silang tinira sa girlfriend mo. Sa pagkakatanda ko, kahit buto ay kinain nila. Tama na! Tama na! Napapikit at napatras si Elma dahil sa takot. Kitang-kita kasi sa mga mata ni Pinpin ang matinding galit pagkatapos ng mga nalaman. Napakuyumito ng mga kamao habang pinipilit na hindi maiyak. Subalit sa huli ay hindi napigilan ng binata ang sarili dahil tumatagas pa rin ang mga luha niya. Napapikit siya at sinubukang ikalma ang sarili. Kahit ang totoo ay hindi niya pa rin matanggap itong mga nalaman. Sino-sino ang mga gumawa nito sa kanya? Halos lahat ng pamilya ng asawa ko. Pasensya na dahil wala akong nagawa dahil takot na takot ako noon. Kalo, Kekels, umalis na kayo sa lugar na ito. Isama niyo na tong si Elma. Uy, insan, anong pinagsasasabi mo ha? Narinig mo naman yung sinabi ni Elma, di ba? Patay na raw si Bridget. Kinain na siya ng mga aswang kaya... Wala akong pakialam. Ipag-iiganti ko ang girlfriend ko at hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sila napapatay lahat. Nasisiraan ka na ba? Siguro nga. Kaya umalis na kayo dito. Bilisan niyo na. Huwag mong gawin to, Pinpin. Alam mo nagagalit ka ngayon pero hindi mo sila mapapatay lahat. Marami sila rito. May mas mababangis pa kaysa kay Kamu. Kaya makinig ka sa pinsan mo, pakiusap. Wala nang saysay para mabuhay pa ako. Ang gusto ko lang naman ngayon ay ipagiganti ang buhay ng girlfriend ko. Hindi mo magagawa yun kung mamamatay ka rin dito. Dapat pagplanuhan mo ang lahat. Mas maigi na umalis na tayo dito bago pa sila magdatingan. Hindi nga nagkamali si Elma dahil mula sa hindi kalayuan ay nakarinig na sila na magkakasunod na alulong ng kung anong nilalang. Ang mga tunog na yun ay talagang nakakapanayo ng balahibo kaya hinikayat na ni Kalo ang kanyang pinsan. Insan, makinig ka naman. Tama sinabi ni Elma. Hindi itong panahon para sa pag-iiganti mo. Ang importante sa ngayon ay makatakas tayo at makalayo sa baryong to. Kung makakaligtas tayo rito, saka natin planuhin ang gagawin natin. At pwede tayong humingi ng tulong sa iba pang mas nakakaalam ng gagawin. Hindi ko kilala ang girlfriend mo pero sigurado ako na mas matutuwa siya kung makakaligtas ka ng buhay dito. Oo nga, insan. Sigurado ko matutuwa yun si Bridget. Kaya tara na, umalis na tayo rito. Mabuti na lang ay nakumbinsi ni na Elma at Kalo si Pinpin. Kaya dali-dali silang umalis sa lugar na kinaroroonan nila. Subalit ilang saglit lang ay nakarinig na naman sila ng nakakatakot na pag-ungol at sigawan na alam nilang galing sa aswang. At sa halip na direktahin nila ang kalsada ay pumasok sila sa maliit na kakahuyan katulad ng advice noon ni Lola Telang sa tatlong binata.
Ayon kasi sa matandang babae ay maraming mga halamang pwedeng panlaban sa mga aswang kapag nandun sila nagtago. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi basta-basta pumapasok ang mga yon sa nasabing kagubatan. Mas makakahanap din daw sila ng ligtas na lugar sa dakong yon kaysa sa kalsada na makikita kagad sila ng mga kalaban. Mas mabilis din sila makakaalis ng baryo kung shortcut sila sa kakahuyan kaysa sundan ng daan ng kakalsadahan. Madilim ang kakahuyan pero hindi pa rin sila gumagamit ng flashlight upang maiwasan na matuntun kaagad. Habang tumatakbo ay napapatingala si Elma. Kaya ang tingin niya sa mga anino ng puno ay tila mga nakakatakot na kamay na gusto siyang dakmain. Siya ang nauna habang nakasunod sina Pinpin, Kalo at Kekels. Hindi man ipinahahalata pero hingal na ang buntis. Pero sa kabila ng takot na nararamdaman ay hindi siya po pwedeng tumigil. Naisip na rin niyang magpaiwan pero alam niyang hindi papayag ang tatlong kasama. Kaya nagpupursige rin siya sa abot ng kanyang makakaya. Anak, kaunting tiis na lang. Makakaalis na tayo sa impyernong lugar na ito. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, anak. Pagkatapos niyang kausapin ang sarili, ay palakas na ng palakas nilang naririnig ang mga ingay ng aswang. Unti-unti na ring umaalingasaw ang mabahong amoy na sinyalis na malapit na sa kanila ang mga kalaban. Bilisan natin mga kasama. Sigurado kong hindi sila titigil hanggat hindi tayo nakikita. Sigurado ka bang ayos ka lang? Gusto mo bang ipasa na muna kita? Kaya ko pa naman. Salamat. Bago pa matapos ng buntis ang sinasabi ay isang malakas na alulong na naman ang umaalingaw-ngaw malapit sa kanila. Ang alulong na yon ay parang isang panawagan, isang senyales sa iba pang mga layog. At hindi sila nagkamali dahil ilang minuto pa lang ang lumipas ay lumitaw mula sa dilim ang tatlong figura ng halimaw. Mapapayat pero malalaki ang mga mata, baluktot ang mga braso at naglalaway ang bibig ng mga ito. May nakakita na sa atin, Diyos ko po! Huwag ka mag-alala, Elma. Hindi ka namin pababayaan. Kekels, i-cover mo si Elma. Madali ka, tol! Sumunod kaagad si Kekels. Wala nang nagawa si Elma nang ipasan siya ng gwapong binata saka sila na unang tumakbo. Nagpaiwan naman ang magpinsan na Pinpin at Kalo na hinarap ang tatlong aswang na layog. Habang nagtatago silang dalawa at nagmamatsyag, ay nagsimula naman sa pakikipagsagupa ang magpinsan. Kitang-kita ni Elma kung paanong tila paglaruan ni Pinpin ang mga kalaban. Manghang-mangha siya dahil para talagang action star ang matipunong binata. Grabe, ang galing talaga ni Pinpin makipaglaban, no? Ang gara lang ng pangalan niya. Ay, ano ba itong mga sinasabi ko? Ngumiti lang si Kekels at sinabi nga na isang professional martial artist si Pinpin. At ang totoo niyang pangalan ay Crispin, kaya ganun ang kanyang palayaw. Si Kalo naman na hindi nag-aral ng martial arts, pero dati naman daw nagpapaparkour kaya kahit chubby ay kaya niyang dalhin ang katawan. At mahusay din siya sa pag-iwas-iwas. Sa katunayan ay matalik na magkaibigan si Kalo at Kekels na parehong nagpaparkour. Ilang saglit pa ay mabilis ngang napatay ng magpinsan ng tatlong aswang na layog. Hindi na nila hinayaang makasigaw ng tulong ang mga ito. Siniguro nilang hindi sila matutunto ng iba pa. Samantala, habang abalang nag-uusap sina Elma at Kekels ay meron sumulpot na aswang sa likuran nila. Dali-dali yung dumamba pero natulak kagad ng gwapong binata ang buntis. Pareho silang nadapa habang ang aswang ay napakapit sa matabang puno. Sinamantala ni Kekels ang pagkakataon. Paglingon sa kanya ng layog ay kagad niyang sinaboy ang batubalani. At dahil sa nakanganga ang aswang kaya hindi sinasadyang nalunok nito ang isang batubalani. Ilang saglit lang ay nangisa yun hanggang sa unti-unting nagsugat-sugat ang dibdib at katawan. Lumagpak sa lupa ang nasabing halimaw hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Salamat, Kekels. Kamunti ka na tayo ron, ah. Mga kasama, magmadali na tayo. Napaupo silang lahat dahil biglang humangin ng malakas. Pagtingala nila ay nakakita sila ng maraming aswang na layog na nagliliparan. Narinig na rin nila ang galit na boses ni Kamo.
At lalong kinabahan at natakot si Elma dahil narinig na niya ang boses ni Gabin pati nila Tatang Rogelio at Inang Luz Viminda. Diyos ko po, natuntun na yata nila tayo. Bilisan na natin! Takbo na! May mga mangilang-ilan ngang aswang na nangunang sumugod pero pinagbababato lang ito ni Nakalo at Kekels ng mga bato balani. Nang dumukot ulit sila sa mga bulsa, ay sakalang din nila napansin na paubos na ang mga ito. Nagpatuloy pa sila sa pagtahak ng madilim na kakahuyan hanggang meron na naman pa isa-isang sumasalakay. Galit na nilabanan ni Pinpin ang mga yon. Tinatad niya ng saksak ang isa sa mga aswang, pero mabilis itong nakaiwas at tumalon sa puno. Mula roon ay lumundag yon pababa na parang paniki. Elma! Yuko! Kagad na napuyuko ang babaeng buntis. At sa mismong sandaling yon ay dumapo ang aswang sa pwesto kung saan siya nakatayo kanina. Ramdam ni Elmang malamig na hangin na dala ng mapanganib na paglapag ng nilalang. Matibay kang aswang ka, ha? Etong sa'yo, hayop ka! Nilito muna ni Pinpin ang aswang bago inihampas ang dala niyang pamalo dito. Tinamaan niya ang halimaw sa balikat at umalingaw-ngaw ang nakakarinding hiyaw nito. Pero kaagad namang sinalpakan ni Kalo ang bibig nito ng bato balani. Nang malulun ay nangisay-ngisay pa yon bago tuluyang magsugat-sugat ang buong katawan at mawala ng buhay. Paglagpak sa sahig ay nagtuloy-tuloy na ulit silang apat. Pero hindi pa sila nakakahinga ng maluwag dahil isa na namang layog pa ang lumapit at sumugod kay Pinpin. Mabuti na lang ay naroon si Nakalo at Kekels para tumulong. Habang abala sila ay hindi nila namalayan ang pagdating ni Kumu. Pabulusok yung bumagsak sa harap ni Elma na ikinagulat ng buntis. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi kayo makakatakas sa lugar na ito. Lubayan niyo ako, Kamo. Parang awa mo na. Gusto na kitang patayin ngayon pero hindi pa pwede, Elma. Kaya ang mga tagapagtanggol mo lang ang uunahin ko. Hinawakan ni Kamo sa lieg ang babaeng buntis at pagtingin nila sa tatlong binata ay napatay na nga ng mga yon ng isa pang aswang. Dahil dito ay mas lalong nanggalaiti ang sugatang aswang. Umangil siya habang ang isang mata nito ay halos nakapikit na. Pero mga pangil ay mas kumikintab na handang sumalakay sa anumang oras. Subukan niyong lumusob. Papatayin ko ang babaeng ito. Wag kang tanga. Kasasabi mo lang kanina na hindi mo siya mapapatay eh. Ang bobo naman pala ng aswang na ito. Tila na insulto si Kamo kaya galit niyang binitiwan ng buntis at galit na sinugod ang tatlong binata. Napangiti lang ang magkakaibigan dahil inaasahan na nilang mauuto ang aswang. Nagagi si Kekels ang natitirang bato balani pero naiwasan ito ng layog. Tumalo ng aswang mula sa isang malaking puno at tinangkang dagitin ng gwapong binata pero ang patalim nito ang sumalubong sa kanya. Tinamaan sa mukha si Kamo pero hindi pa tumigil ang tatlo. Pinaulanan siya ni Kalo ng bato balani at direkta itong tumama sa kanyang katawan. Uminit yun at nagsugat kaya napahiyaw siya ng gusto. Kinampay niya ang mga pakpak pero walang away itong pinaghahampas ni Pinpin hanggang sa mabali. Ganon din ang ginawa niya sa kabilang pakpak. Sinong papatayin mo? Kami ba, ha? Walang iya kayo! Hindi na nakapagsalita pa ang halimaw dahil tinarak na ni Pinpin ang hawak na pamalo sa bibig nito. Diniin niya yon hanggang sa tumago sa batok. Tumagas ang itim na dugo bago niya dukutin ang sandata. Yan ang nababagay sa mga katulad mong aswang ka. Ganti ko yan sa pagdukot nyo sa girlfriend ko. Insan, tama na yan, tara na! Naglakad na nga silang palayo pero nagulat sila at napalingon sa likuran dahil nakita nilang nakabangon pa si Kamo. At sa huling pagkakataon ay ibinuhos ng aswang ang lakas niya para umungol ng pagkalakas-lakas. Halos mabingi sila sa ungol na yon. Hanggang sa tuluyan ang bumagsak sa lupa ang nasabing aswang at mawalan ng buhay. Anong ginawa niya? Nagtawag siya ng iba pang aswang. Anong sabi mo? Naputol na ang usapan dahil muling humangin ng malakas. Napatingin sila sa kalangitan na pinaliliwanagan ng bilog na buwan at maya-maya pa nga ay sumulpot na si Gabin.
kasama ang mga magulang na sina Tatang Rogelio at Inang Luz Viminda. Nasa anyo man sila ng aswang ay makikilala pa rin ang mukha nila dahil sa hindi naman masyadong nagbago. Anong ginagawa mo dito, Elma? Bakit kasama mo ang mga taong yan? Sinong lalaking yan, Elma? Bakit kilala ka niya? Asawa ko siya, Kalo. At yung nasa kaliwat kanan niya, mga magulang niya. Kung ganon, sila yung pinuno ng aswang na sinasabi mo? Ha! Umanda silang lahat dahil papatayin ko sila! Elma, sumama ka talaga sa matabil na bibig na yan? Huwag mong palalain ang sitwasyon. Umuwi ka na at sinisiguro ko matatapos na ang gulong ito. Hindi siya sasama sa iyo o sa inyo. Magkakamatayon muna tayo rito. Talagang matabil ang bibig mo ha, kung sino ka man. Naririnig mo ba sinasabi mo? Sa tingin mo mapapatay mo ang mga aswang na katulad namin? Kung nagawa namin sa mga tauhan nyo, sigurado magagawa din namin sa inyo. Nakakaubos ka ng pasensya. Pinpin, Kalo, Kekels, tumakbo na tayo. Walang makakatakas sa kanila rito, Elma. At ikaw naman, babalik ka sa bahay at ipapanganak mo ang sanggol dyan sa tiyan mo sa tamang panahon bago ka mawalan ng silbi sa akin. Dahil sa sinabing yun ni Gabin ay tila nagpantig ang tenga ni Pinpin. Napakuyom siya ng kamao at walang ano-ano ay dinukot niya sa bulsa ang natitirang batubalani. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Hinagis niya yon sa 3 aswang. Sumunod din si Kekels na ginamit ang mga pakong ibinabad sa katas ng talumpunay. Nang maamoy ito ni Tatang Rogelio at Inang Luz Viminda ay dali-dali silang umiwas, pero pareho silang tinamaan sa kaliwang pakpak. Nag-apoy kaagad yun pero kaagad nilang naapula. Nagulat naman si Gabin sa nangyari kaya tumalim ang mga mata niya habang iniiwasan ng mga bato-balani. Nang makakuha siya ng tiyempo ay mabulusok na siyang sumalakay. Pero nagkamali siya ng tansya dahil may natitira pa palang sandata si Pinpin. 3 kasi ang binigay na pangontra ni Lola Telang sa kanila. Ang supot ng mga bato-balani, ang pako na binabad sa katas ng talumpunay at ang maliliit na garapon na may pinaghalong itim na buhangin, asin at giniling na bawang na may patak ng holy water. Ang pangatlong pangontra ang ginamit ni Pinpin at nang hampasinto ni Gabin ng pakpak niya ay sumabog yun sa ere. Natamaan din silang 3 ng mga magulang niya kaya nasaktan sila at pare-parehong napapikit habang umiiktad sa ere. Sinamantala ng lahat ang pagkakataong yon at umaksyon kagad sila para matakasan ang mga aswang. Takbo na mga kasama, utang na loob! Sumunod nga ang 3 binata sa sinabi ni Elma. Pinasangkagan ni Pinpin ang buntis at dali-dali silang umalis sa lugar na yun. Pero kagad nakabawi si Gabin. Kahit napuno ng sugat ang katawan niya, umungol siya sa galit at pagkalaon ay dali-dali siyang bumangon kasunod ng mga magulang na galit din. Mga buwisit! Siguradong tinulungan sila na matandang yon. Papatayin ko silang lahat. Mga natitirang layog na kasama ko, habulin at batayin niyo ang 3 lalaking yon at ibalik sa akin si Elma! At nagsimula ang habulan. Ang 3 lalaki ay nagsisilbing kalasag ni Elma. Habang siya ay wala nang magawa kundi matakot at pilit na sumasabay sa tapang ng mga binata. Ilang mga layog pa ang nakasagupa nila pero hindi nagpakita ng pagod ang 3. Kaya naging determinado rin ang buntis kahit sa totoo lang ay sukong-suko na siya. Nang marating nila ang isang maliit na kubong sira-sira, ay biglang lumitaw ang 2 layog mula sa magkabilang gilid. Sa gulat ay hindi nila napaghandaan ang tagpong yun. Pagsalakay ay kaagad pinrotektahan ni Pinpin si Elma. Kaya imbis na ang buntis ang masugatan ay siya ang nakalmot sa kanang braso at binti. Pero mabilis din na nakagawa ng paraan si Kalo at Kekels. Madali nilang napabagsak ang kaaway. Pero eksakto rin na naubos na ang batubalani ng gwapong binata. Paubos na rin itong mga batubalani ko. Mga kasama, mauna na kayo. Alalayan niyo si Elma, bilis. Malapit na tayo sa bakuran ni Lola Telang. Gagawa ko ng paraan para hindi nila tayo maabutan. Insan, anong sinasabi mo? Tara na, malapit na nga tayo eh.
Sa ganitong lagay ko, siguradong hindi ako makakahabol sa inyo. Magiging pabigat lang ako. At kapag nagintayan tayo, siguradong lahat tayo mamamatay. Makinig kayo sa akin. Kalo, Kekels, dali na! Hindi ako papayag. Kung hindi ka sasama, magpapaiwan din ako dito, Pinpin. Huwag ka nang makipagmatigasan pa! Sabi mo yan sa sarili mo. Kalo, Kekels, alalayan niyo siya. Kaya ko ng sarili ko. Napaismid na lang si Pinpin at wala na ring nagawa si Kalo at Kekels kundi ang sumunod sa sinasabi ng buntis. Umalalay nga sila at nagpatuloy sa tinatahak na daan. Hanggang sa may mga sumulpot na namang aswang na layog. Pero mabilis lang itong napabagsak ni Kekels gamit ang natitira niyang pako na binabad sa katas ng talumpunay. Napailing siya dahil paubos na rin ang sandatan niyang yon. Ilang saglit pa, mula sa hindi kalayuan, sa gilid ng burol ay nakita na nila ang liwanag at maliit na kubo mula sa hindi kalayuan. Ito ang tahanang sinasabi nila ni Lola Telang. Nagmamadali na ang apat pero biglang lumitaw si Tatang Rogelio at Inang Luz Biminda. Pareho silang mga sugatan gawa ng unang labanan kanina. Amang, Inang, Huwag mo silang tawagin na ganyan. Mga aswang sila eh. Sila ang isa sa mga pumatay sa girlfriend ko, di ba? ha? Oo. Kung ganon, mamamatay din sila. Dahil sa sinabing yun ni Pinpin ay tila nang dalaiti ang mag-asawang aswang. Mabilis silang sumalakay pero hindi nagpadaig ang tatlong binata. Kagad na tinakpan ni Kalo si Elma habang nagpapaulan ng natitirang batubalan. Nasugatan ang hita ng dalawang aswang pero patuloy na lumapit ang mga yon. Pumwesto naman si Pinpin sa gilid at saka siya sumenyas kay Kekels. Dali-daling hinagis ng gwapong lalaki ang patalim niya at nang masalo ito ng matipunong binata ay ginamit niya at dali-daling sinaksak sa tagiliran ni Inang Luz Biminda. Hindi siya tumigil hanggang sa hindi malagutan ang hininga ng matandang babaeng aswang. Samantala, pinagtulungan na ni Kalo at Kekels si Amang Rogelio hanggang sa nag-umpisa ng manghina ang Ginoo. Pero bago pa siya tuluyang bumagsak, tumingin siya kay Elma at naglabas ng nakakakilabot ng ngiti. Huwag mo kong ngitian, halimaw ka. Hindi na nila pinatagal ang paghihirap ni Amang Rogelio. Ginilitan na kagad ni Pinpin ang leeg nito hanggang sa humandusay sa sahig. Pagbagsak ng Ginoo ay napalood din ang matipunong lalaki. Kaya nag-alala sa kanya ang buntis. Paglapit ni Elma ay eksaktong lumagpak sa harapan nila si Gaybin. Sa sobrang lakas ng impact ay halos magtalsikan silang lahat. At nang makita ng pinunong aswang ang kinahinatnan ng mga magulang, ay lalo siyang naggitngit sa galit. Anong ginawa niyo sa mga magulang ko? Mga walang ya kayong lahat! Ganyan din ang mangyayari sa'yo. At dahil sa hirap na makakilos, kaya madali siyang nahawakan sa liig. Wala namang nagawa sina Elma, Kalo at Kekels na nagulat sa bilis ng pangyayari. Bitiwan mo siya, Gaybin. Ako lang naman ang kailangan mo, di ba? Pakawala mo na siya at sasama na ako sa'yo. Talaga? Paano kung patayin ko silang tatlo? At pagkatapos ay saka kita kukunin? Mas madali yun, di ba? Tama na, parang awa mo na. Dahil sa reaksyon ng buntis ay mas lalo lang nainis ang aswang na layog. Kaya sa halip nga na pakawalan si Pinpin ay mas lalo niya lang diniina ng pagkakahawak sa leeg nito. Nanlaban ang binatang matipuno. Pilit niyang inalis ang pagkakasakal subalit matindi ang ginagawa ng aswang. Kaya halos maubusan siya ng hininga. Hindi naman na magawang makasalakay ni Kalo at Kekels dahil parehong ubus na ang mga pangontra nila. Nang tila napipiga ng leeg ni Pinpin at mawawala na siya ng hangin ay sinikap na lang niyang bumunot sa bulsa. Hanggang sa makapa niya ang natitirang maliit na garapon. Hirap niya itong dinukot at nanghihinang hinagi sa katawan ni Gaybin. Hindi yun sumabog at gumulong-gulong lang sa sahig hanggang sa tumama sa paa ni Elma na umiiyak na sa takot. Nang makita ito ng buntis ay naalala niya ang nangyari nung pumutok ito sa harap ni Gaybin, Amang Rogelio at Inang Luz Biminda. Dahil dito ay dali-dali niyang dinampot ang maliit na garapon at tumakbo palapit sa asawa.
Sa kanya buong lakas na hinagis ito hanggang sa pumutok. Kumalat sa hangin ang pinaghalong itim na buhangin, asin, katas ng bawang at patak ng holy water. At nang malanghap ito ni Gabin at tumama sa katawan niya, ay dali-dali yung umapoy. Nabitiwan niya si Pinpin na humandusay sa sahig at saka niya pilit na pinagpag ang nag-aapoy na katawan. Lumipad-lipad siya para maapula ang apoy, subalit mula sa hindi kalayuan ay merong sibat na tumama sa kanya. Nagulat si Elma, Kalo at Kekels dahil sa nangyari ay napatingin sila sa kung saan-saan para alamin kung sino ang may gawa noon. Nang lumagpak si Gabin sa lupa, ay patuloy na nag-apoy ang kanyang katawan hanggang sa matupok ito ng tuluyan. Anong nangyari? Sinong may gawa nun? Ikaw ba, Kalo? Kekels? Hindi ako. Wala akong sibat. Kung ganon, sinong gumawa nun? Paglingon nila kay Kekels, mula sa likuran ng gwapong binata ay may nilalang na sumulpot. Natakot pa nga si Elma nang makita ang isang matandang babae na may hawak na improbisyong pana. Sino ka? Lola Telang, salamat po sa tulong niyo. Natigilan na naman sila nang sabihin na matandang ginang na buhatin kagad si Pinpin. Doon lang nila napagtanto na tila hindi na nga humihinga ang nasabing binata. Wala na silang inaksayang oras. Binitbit nila ang walang malay na si Pinpin hanggang sa makarating sa kubo si Lola Telang. Kinapakapapan ng matandang babae ang pulso at liig na matipunong binata. Nalungkot siya nang halos hindi niya na maramdaman ang tibok ng puso nito. Pero sa bisa ng kaalaman niya sa panggagamot, ay ginamitan niya kaagad na matinding orasyon si Pinpin. At isang milagro ang nangyari dahil muling bumalik ang tibok ng puso nito at napadilat. Sa tuwa ay niyakap niya si Elma ng mahigpit habang umiiyak. Tuwang-tuwa ang lahat dahil ibinalita rin sa kanila ni Lola Telang na napatay nila ang angkan ng mga layog nang walang ibang tumutulong sa kanila. Bihira daw ang pangyayaring ganon, lalo na at mga baguhan pa lamang sila. Malaki ang pasasalamat ni Elma sa tatlong binata, pero malungkot pa rin siya dahil kahit papaano ay minahal niya ng totoo si Gabin. At sa tulong ni Lola Telang ay nagawa nila ng paraan na hindi maging isang aswang ang isisilang na sanggol ni Elma. Nagtagal pa siya sa lugar na yon dahil kinakailangan ng dalasang pag-uurasyon sa sinapupunan niya. Sinamahan siya ni Pinpin habang sina Kalo at Kekels naman ay minsanan lang na bumalik sa lugar na yon. Hindi nagtagal ay nagkamabutihan sina Pinpin at Elma. Hanggang sa sila ang nagkatuluyan sa bandang huli. Nang mga anak na ay natuwa sila dahil isa itong malusog at magandang sanggol na babae. Pinangalanan nila itong Bridget bilang pag-aalaala sa namayapang girlfriend ni Pinpin. 3 taon ang bata na magpasya na silang bumalik sa Maynila at magsimula ng panibagong buhay. Wakas,